Pag-usapan natin ngayon ang bangayan ni na Senate President Chis Escudero at Congressman Raul Manuel. Tungkol pa rin ito sa issue ng blank items sa BICAM report. Si Congressman Manuel ang unang nagkumpirma doon sa pasabog ni Congressman Ungab na meron ngang blank items sa BICAM report. Nagsalita ang Senate President na walang blank items. At ang dapat na masunod yung General Appropriations Act dahil yun ang batas at hindi yung BICAM report. It does not matter. Ganon. Nako, pumalag si Congressman Manuel at talagang nirepute niya ito sa ABS-CBN News. Sabi, Manuel disputes Escudero's defense on 2025 budget draw. Kaya nakakabilib itong si Congressman Manuel. Minsan, naiinis tayo dito dahil anti-Duterte. But for the first time, ginagawa niya ang tama. Hindi tama yung reasoning ni Senator Escudero na meron daw kapangyarihan ang technical staff ng BICAM technical staff na i-revise kung may mali. Nako, ang ganda ng paliwanag ni Congressman Manuel. Ito, basahin natin yung kanyang comments ha. Ito. Napapakamot tayo ng ulo sa ganong reasoning ng mga dumidepensa doon sa national budget. Okay? Dahil ang basis din naman ng pinipirmahan ng Pangulo, which is the enrolled bill, ay dapat nakabatay yan sa BICAM report. So, kung problematic yung BICAM report, ang epekto noon ay hanggang doon sa yung final product, which is the 2025 national budget through the General Appropriations Act. Napakasimple. Ang unang dokumento dapat BICAM report na ito yung may blanco. Sinasabi ni Senator Escudero na it does not matter anymore yung BICAM. What matters is yung napirmahan na ng Pangulo. Kung mayroong discrepancy, ang dapat masunod yung napirmahan ng Pangulo. Nako, anong klaseng pag-iisip naman nun? Abogado pa naman si Senator Escudero. Mas logical itong paliwanag ni Congressman Manuel na kung depektibo ang basihan, which is the BICAM report na may blanco, depektibo na rin yung finished product. Di ba? Napakasimple. Ito, dagdag ni Congressman Manuel. Kaya yung process niya mula sa BICAM, binabalik sa House at sa Senate for ratification. Ang purpose noon, para kung anuman yung ginawa ng ilang senador at ilang mga mambabatas, on behalf of the 300 plus members of the House, whatever yung nasa BICAM report, mayroon pa kaming avenue at least magsalita, maghabol. Kung hindi man kami makapag-amend, ay nakapagsabi man lang na ito, mali ito, para alam ng mga constituents natin, alam ng taong bayan, bago makarating sa Pangulo ang bill na kanyang pipirmahan. Kaya hindi dapat diminish ang value ng isang BICAM report. I agree. Kaya talagang sumasaludo ako dito kay Congressman Manuel ngayon. Pag na-finalize na ang BICAM report, ayan, magpirma na yung mga members, isasalang sa plenary both Congress and Senate. So itong sinasabi ni Congressman Manuel sa plenary yun, magsasalita na sila. Ito, mali, ito, hindi yan. Minority lang sila. Wala silang magawa. At least nakapagsalita.
Yun ang punto. Yun ang proseso. Kaya napaka-importante ang BICAM report. Ang reasoning po ni Senator Escudero is hindi na mahalaga yung BICAM report na yan. Walang blanco yan. Yung pa rin ang stand nila, walang blanco. Ang importante yung napermahan ng Pangulo. Yun ang mag-stand. Yun ang batas. Ang BICAM report, hindi batas. Ganon po ang reasoning ng ating abogadong Senate President. Kanino kayo mas naniniwala? Sa Senate President or dito sa bagitong kongresista na most of the time anti-Duterte? Okay, magbasa tayo sa mga comments na klaro na panalong-panalo si Congressman Manuel. Okay, si Ray Ribas, sabi niya, sana palaging ganyan mindset ni Congressman Manuel. Larry Solor, kaya pala kampante si Cheese na walang mangyari sa SC dahil tinaasan, in-increase ang budget ng SC. Sa tingin nyo, kasabwat nila ang SC? Supreme Court ba? Si Edwin Hamura nag-comment. Sabi niya, black ako ni Sasihe pero doon sa for motherland, hindi. Okay. Jerry Sagpatan. Sabi niya, ganyan mag-isip ang matalino at veterano dahil may pinagtatakpan o baka dahil sa pakinabang ay nagiging matalino pa sa kanya ang grade 6 graduate. Wala. Negative ito kay Senate President. Gerald Zubo, sabi niya, infected yata utak ni Boy Kilay, meaning the Senate President. Mula nung magpatato na pasukan ng tinta utak, ngagba mga twiran. AJ Grifaldo, sabi niya, malaki pareho ang pangangailangan. Kailangan ni Butler ng budget kasi high maintenance ang Kilay, champagne, bagets, and croissant. Si Raul naman, malaking pangangailangan sa boto sa midterm election. Anyway, klaro na kung ako ang tatanungin, mas kapanipaniwala si Congressman Manuel. Talon-talo niya ang reasoning ni Senate President Escudero. Anyway, salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Yung income sa channel na ito dahil nanonood kayo, tinutulong natin sa mga Talaandig tribe sa Bukidnon. Binibigyan natin sila ng yero at pako para ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay o kayo makapagpatayo ng sariling bahay dahil karamihan sa kanila nakikitira lang sa mga parents nila or kamag-anak.